Ate, ano pong ginagawa niyo rito? Naghuhugas man lang ba kayo ng pinggan? Ay naku, kawawa naman. 200 bisita ang nanonood sa reception hall ng hotel. Sa isang sulok ng kusina, naghuhugas ako ng pinggan mula sa piyesta ng ikapitumpung kaarawan ng aking biyenan. Habang ang babaeng kabit ay nakaupo sa upuan ng pamilya, kausap at nakangiti sa aking mga biyenan, ang kanyang mga salita ay umuulit sa aking mga tainga. Habang nanginginig ang aking mga kamay, kinuha ko ang aking cellphone. Hindi nila alam sino itong manugang na naghuhugas ng pinggan. At sa sandaling ito, isang tawag lang ang bubuuin sa kanilang mundo. Ano ba ang nangyari? Bago magsimula, paki-like at subscribe kung libre lang. Kung saan man kayo nakikinig, mag-iwan ng komento. Taos puso kong pinapanalangin na puno ng swerte ang inyong buhay. Bumalik tayo ngayong umaga. Umaga ng piyesta ng ikapitumpung kaarawan ng aking biyenang babae, si Aling Carmen. Gumising ako ng madaling araw, alas 5 ng umaga, para plansahin muli ang saya ng aking biyenang babae at tapasin ang alikabok sa suit ng aking biyenang lalaki. Tuwing nadampian ng malamig na sahig ang aking mga daliri sa paa, lalo kong nararamdaman ang aking posisyon bilang manugang sa loob ng 5 taon. Tumingin ako sa salamin. Isinuot ko ang lila na terno na inihanda ko para sa araw na ito. Ito ang paboritong kulay ng aking biyenang babae. Magaan ang aking makeup at maayos ang aking buhok. Kailangan kong pasiklabin ang aking biyenang babae bilang isang manugang. Sige, isang araw lang ito. Paulit-ulit kong sinabi sa aking sarili habang pinipigilan ang mga sakit na naiipon sa aking dibdib. Sa reception hall ng hotel, mahigit 200 bisita na ang nakaupo. Mga kamag-anak ng asawa, mga kasosyo sa negosyo ng aking biyenang lalaki, mga kaibigan sa lugar. Sa ilalim ng magarang chandelier, umuugong ang mga halakhak ng mga tao. Sa pintuan, tinanggap ko ang mga bisita at yumuko ng 90 degrees, 1, 2, 10. Masakit na ang aking likod, ngunit hindi ko inalis ang aking ngiti. Ito ang tungkulin ng isang manugang. Nang biglang bumukas ang pangunahing pinto ng reception hall, pumasok ang isang babaeng naka-tweed jacket mula sa isang mamahaling tindahan. Si Maricar, katrabaho ng aking asawang si Tristan at dati rin niyang supervisor. Biglang bumagsak ang aking puso. Bakit narito ang babaeng iyon? Hindi iniiwasan ni Maricar ang aking mga mata. Sa halip, dumarating siya ng buong pagmamalaki, parang siya ang may-ari ng lugar. Sa kanyang kamay ay isang mamahaling shopping bag na naglalaman ng regalo para sa aking biyenang babae. Aling Carmen, taos puso po akong bumabati sa inyong ikapitumpung kaarawan. Ang boses ni Maricar ay umuugong sa buong reception hall. Dumaan siya sa tabi ko at nag-iwan ng amoy ng pabango. Hindi estranghero ang amoy na iyon. Iyon ang amoy na naamoy ko sa kamiseta ng aking asawa. Nang makita ng aking biyenang babae si Maricar, ngumiti siya ng maligaya. Isang malambing na ngiti na kailanman ay hindi niya ipinakita sa akin. Ay, Maricar, dumating ka na pala. Hindi mo alam kung gaano kita inaantay. Aling Carmen, munting regalo lang po ito. Sana po magustuhan niyo. Ay, ang bait naman nitong bata. Talagang maganda ang kalooban ni Maricar. Pinagmasdan ko ang pangyayari at kinagat ang aking labi. Parang dugo na ang aking bibig, ngunit kailangan kong magtiis. Kung magkakagulo ako rito, ako rin ang sisira sa piyesta ng aking biyenang babae. Ano ba ito? Ang manugang ay gumising ng madaling araw para maghanda, samantalang ang kabit ay parang bisita na pumapuri. Nagsimula ang pangunahing programa. Umakyat sa entablado ang aking biyenang lalaki, si Mang Rico, para magsalita. Maraming salamat sa pagdating ninyong lahat para ipagdiwang ang kaarawan ng aking asawa. Lalo na ang aking biyenang lalaki ay tumingin sa mga bisita at tumigil kay Maricar. Lalo na ngayon, naririto rin ang taong magiging bahagi na ng aming pamilya. Si Maricar, tumayo ka nga. Ano ang sinasabi niya? Hindi ako makapaniwala. Taong magiging bahagi ng pamilya? Ako ang manugang sa loob ng 5 taon. Ano itong pinagsasabi niya? Tumayo si Maricar at magalang na yumuko. Pumutok ang palakpakan ng mga bisita at nagsimulang magsipagbulungan. Ay, siguro napakabait ng anak ni Mr. Rico.
Oo nga, ano na nga ba ang nangyari sa unang manugang? Hindi ko alam, pero maganda talaga ang bagong manugang. Parang gumuho ang aking mundo. Ang aking pagkatao ay ganap na pinawi habang si Maricar ay ipinakilala bilang bagong manugang ng pamilya sa harap ng 200 bisita. Nasa likod ako ng mga bisita, hindi sa upuan ng pamilya, hindi sa upuan ng mga kamag-anak, parang tauhan lang na naroroon. Ang aking asawang si Tristan ay nakaupo sa tabi ni Maricar. Ang aking asawa ay nakangiti sa tabi ng ibang babae. Ang aking mga biyenan ay masayang nanonood sa kanila. Ano ito? Nanginginig ang aking mga kamay. Hindi ako makahinga, ngunit hindi ako makaiyak o makasigaw sa harap ng napakaraming tao. Dumating ang oras ng pagkain. Ang pamilya ay nakaupo sa pangunahing mesa, si Mang Rico, Aling Carmen, Tristan at Maricar. 4 na tao sa isang mesa kumakain, wala akong upuan. Sa katunayan, si Maricar ang nakaupo sa aking upuan. Tinawag ako ng aking biyenang babae, Josie. Malamig at matalim ang kanyang boses. Opo, Aling Carmen. Pumunta ka ng kusina at tumulong sa paghuhugas ng pinggan. Kulang daw ang mga tao. Paghuhugas ng pinggan? Ang manugang sa piyesta ng ika-70 kaarawan ng biyenang babae sa harap ng mga bisita huhugas ng pinggan? Aling Carmen, bakit hindi ko magagawa iyon? Ayaw mo bang maghugas ng pinggan ang manugang sa piyesta ng iyong biyenang babae? Tumaas ang boses ng aking biyenang babae. Magtiis ka. Sige po, Aling Carmen. Yumuko ako at nagtungo sa kusina. Sa likod ko narinig ko ang boses ng aking biyenang babae. Maricar, maupo ka lang at kumain. Baka masugatan ang maganda mong kamay. Sa kusina nagtapos na ang isang bunto ng pinggan para sa tudalang ding tao. Sa harap ng malaking lababo na may malamig na tubig, itinaas ko ang aking mga manggas. Nang isawsaw ko ang aking kamay sa yelong tubig, kumilabot ang buo kong katawan. Ano ba ito? Bakit kailangan kong magtiis nito? Ang anak ng isang mayamang pamilya, bakit kailangan kong dumanas ng ganito? Habang naghuhugas ako ng pinggan, naalala ko ang 5 taon na ang nakalipas. Nang una kong makilala si Tristan, mukha siyang matapat at maaasahan. Isang ordinaryong sales manager sa isang maliit na kumpanya, parang talagang lumalapit sa akin ng buong puso. Nang sabihin ko sa aking ama ang tungkol sa aking kasal, labis siyang tumutol. Josie, mapanganib ang magpakasal nang itinatago ang iyong pagkatao. Kapag nalaman ng mga tao kung sino ako, magbabago sila. Ngunit nagmatigas ako. Tay, gusto kong mahalin bilang si Josie lang. Hindi bilang anak ng may-ari ng Santos Group. Gusto kong mahalin para sa akin mismo. Matapos ang mahabang pag-iisip, pumayag ang aking ama. May kondisyon. Sige, ngunit tutulungan kita mula sa likod. Pagyayamanin ko ang kumpanya ng aking asawa at titiyakin na walang kakulangan sa ekonomiya ang pamilya ng iyong asawa. Ngunit kung nahihirapan ka, sabihin mo sa akin. Ako ang bahala. Kaya nagpakasal ako kay Tristan bilang si Josie, isang ordinaryong empleyado. Ang mga kamag-anak ng aking asawa ay naniniwala na isa akong ulila na walang magulang, kaya mas lalo nila akong inaapi. Dahil ulila ka, wala kang modo. Wala ka namang kamag-anak, kaya dapat mas magsikap ka sa bahay ng iyong asawa. Inaawa lang namin ang aming anak, kaya ka dinala rito. Hindi ka pa nagpapasalamat? 5 taon kong narinig ang mga salitang ito. Pumait ang aking kamay, halos mahulog ang pinggan sa sahig, ngunit nasalo ko. Konti pa lang, magtiis ka pa. Nang biglang bumukas ang pinto ng kusina at may pumasok. Tumingala ako si Maricar. Tiningnan niya ako at ngumiti nang may pag-alipusta. Hawak niya ang isang champagne glass at namumula ang kanyang mga pisngi. Ate, ano pong ginagawa niyo rito? Naghuhugas man lang ba kayo ng pinggan? Ay naku, kawawa naman. Ang dating manugang ngayon ay tagahugas na lang ng pinggan. Pero alam niyo po ba, ate? Lumapit pa si Maricar. Kasama ng amoy ng champagne, ang amoy ng kanyang pabango ay tumusok sa aking ilong. Si Tristan, kuya, akin na ngayon. At ang bahay na ito, ang mga magulang niya, lahat nasa akin na. Tapos ka na, ate. Alam mo ba, pumigil ang aking hininga. Nanginginig ang kamay kong humahawak ng pinggan.
Sabi ni kuya 1 taon na raw siyang wala sa iyo sa puso, pero ayaw mo raw makipaghiwalay kaya napilitan siyang kasama ka pa rin. Kawawang kuya. Uminom si Maricar ng isang supsop ng champagne at tumingin sa akin ng tuwid. Alam na ng mga magulang niya. Pinapabilis pa nga nila ako pumasok sa pamilya nila. Mas maganda raw ako kaysa sa iyo. Parang pumunit ang aking puso. At ate, sa susunod na linggo, maghahain siya ng petisyon para sa diborsyo. Naghanap na raw siya ng abogado. Huwag ka nang mag-alala sa hatian ng ari-arian. Wala ka namang dala, diba? Huling ngiti ni Maricar. Magsipag kayo sa paghuhugas ng pinggan ate. Ito na ang huli ninyong magagawa sa bahay na ito. Sumara ang pinto ng kusina. Nag-isa ako nakatigil habang nakababad ang mga kamay sa malamig na tubig. Dumaloy ang luha. Hindi ko na mapigilan ang mga luha na matagal nung pinipigilan. Kailangan ko nang tapusin ito. 5 taon akong nagtiis. Itinago ang aking pagkatao at namuhay bilang isang ordinaryong manugang. Tiniis ko ang pag-alipusta at pang-aapi ng pamilya ng aking asawa. Tiniis ko ang paglamig ng aking asawa. Ngunit ngayon tapos na. Inilagay nila ang kabit sa aking upuan at pinaghugas ako ng pinggan sa harap ng dol-andrang bisita at ang asawa ko 1 taon nang nagloloko ngunit nakangiti pa rin. Kinuha ko ang aking basang kamay at naglakad sa isang sulok ng kusina. Kinuha ko ang aking cellphone. Hinanap ko ang numero ng aking ama at tumawag. 2 beses tumunog at narinig ko ang boses ng aking ama. Josie, ano ang nangyari? Nanginginig ang boses ng aking ama. Tay, tapos na po. Ano ang nangyari? Sa piyesta ngayon ng aking biyenang babae, dinala nila ang kabit ni Tristan. Inilagay nila ang babae sa aking upuan at pinaghugas ako ng pinggan sa harap ng 200 tao. Nanahimik ang aking ama ng matagal at bumulong ngunit may katiyakan. Josie, kung gusto mong makipaghiwalay gawin mo. At kung gusto mong ibagsak ang pamilya ng iyong asawa, ako na ang bahala, simula ng Lunes ng umaga. Salamat po tay. Dapat pagbayaran nila ang ginawa nila sa akin. Ako na ang bahala sa lahat. Umalis ka na sa bahay na iyon. Pagkatapos kong patayin ang telepono, lumabas ako ng kusina. Ang reception hall ay puno pa rin ng halakhak. Hawak ng aking biyenang babae ang kamay ni Maricar at nag-uusap. Ipinagmamalaki ng aking biyenang lalaki si Maricar sa mga bisita, parang siya na talaga ang manugang. Tumayo ako sa isang sulok at pinagmasdan ang pangyayari. Malapit na matapos. Sa Lunes, magbabago ang lahat. Nang malapit nang matapos ang piyesta, kinuha ng aking biyenang babae ang mikropono. Maraming salamat sa pagdating ninyong lahat, lalo na si Maricar na nagdala ng napakagandang regalo. Palagi kong iniisip kung gaano kaganda kung may manugang na katulad ni Maricar. Malapit na siyang maging bahagi ng pamilya, kaya mahalin ninyo siya. Pumutok ang palakpakan. Nakatayo ako roon at naramdaman ang pagkawala ng aking pagkatao. 5 taon akong manugang sa bahay na ito, ngunit ni isang banggit ay wala. Pagkatapos ng piyesta, bumalik kami sa bahay. Nagmamaneho ang aking biyenang lalaki sa unahan, ang aking biyenang babae sa likod, sina Tristan at ako. Nagpaalam si Maricar na mag-uuwi ng sariling sasakyan. Aling Carmen, maraming salamat po sa inyong pagod. Magpahinga po kayo. Sige, ingat ka Maricar. Puno ng katahimikan ang sasakyan. Sa katunayan, parang hindi ako umiiral. Hon, mukhang okay si Maricar, ano? Tanong ng aking biyenang babae sa aking biyenang lalaki. Oo naman. Matalino at magalang. Bagay siya sa ating si Tristan. Oo nga, sana noon pa man ay nakilala na natin siya. Pabulong, ngunit malinaw na sinabi ng aking biyenang babae. Ang manugang nating ulila, walang pinag-aralan, hindi marunong sa gawaing bahay, 5 taon lang pinahirapan ang ating anak. Parang pumunit ang aking puso. Walang sinabi si Tristan. Nakatingin lang sa bintana. Wala siyang sinasabi. Wala siyang balak na protektahan ako. Naalala ko ang 5 taon na ang nakalipas. Unang pagkakataon kong makilala si Tristan sa isang blind date na inayos ng kaibigan. Noon, itinatago ko ang pagiging anak
ng may-ari ng Santos Group at namuhay bilang isang ordinaryong empleyado. Kumusta ako si Tristan? Ako po si Josie. Mukha siyang matapat. Malinis ang kanyang mga mata at magalang magsalita. Isang ordinaryong lalaki na nagtatrabaho ng masipag bilang sales manager sa isang maliit na kumpanya. Gusto ko siya. Josie, napakagaan mong kasama. Kapag kasama kita, kalmado ang aking loob. Ako rin, Tristan. 6 na buwan kaming nag-date at nag-propose siya. Josie, pakasalan mo ako. Hindi ako makapagbibigay ng maraming pera, ngunit mamahalin kita habang buhay. Masaya ako. Akala ko sa wakas, nakahanap ako ng taong mamahalin ako bilang Josie lang, ngunit laban ng aking ama. Josie, mapanganib ang magpakasal nang itinatago ang iyong pagkatao. Kapag nalaman nila kung sino ako, magbabago sila. Tay pinapaniwalaan ko si Tristan at gusto kong kilalanin para sa aking sariling kakayahan. Hindi bilang anak ng may-ari ng Santos Group. Bumuntong hininga ang aking ama. Sige, kung iyon ang gusto mo, ngunit tutulungan kita mula sa likod. Pagyayamanin ko ang kumpanya ng iyong asawa. Ngunit kung nahihirapan ka, sabihin mo sa akin. Sa araw ng kasal, nagsuot ako ng simpleng damit sa isang maliit na simbahan. Iilan lang ang bisita. Simple at payak na kasal. Nang malaman ng mga kamag-anak ng asawa na ulila ako, sinimulan nila akong maliitin. Inaawa lang namin ang aming anak, kaya ka dinala rito. Wala ka mang kamag-anak, kaya dapat mas magsikap ka sa bahay ng iyong asawa. Ngunit nagtiis ako. Akala ko pag-ibig iyon. Sa unang taon ng kasal, ang kumpanya ni Tristan Future Industries ay nakakuha ng kontrata sa isang malaking korporasyon. Hon yumaman ang aming kumpanya. Nakakuha kami ng kontrata sa Santos Group. Masayang niyakap ako ni Tristan. Alam ko, ang tulong iyon ng aking ama. Ngunit hindi ko sinabi. Simula noon nagbago ang ugali ng mga kamag-anak ng asawa. Talagang may kakayahan ang aming anak. Iba talaga ang lahi ng pamilya Tristan. Yayaman na tayo dahil kay Tristan. Ngunit ang ugali nila sa akin ay hindi nagbago. Sa katunayan, lalo pang lumala. Hindi marunong sa gawaing bahay, ang manugang ano ang ginagawa niya sa buong araw. Nagtatrabaho ang asawa niya. Siya naman ay nagpapakasaya lang sa bahay. Itinigil ko ang aking trabaho at naging isang full-time na may bahay. Gusto ng aking biyenang babae. Sa 3 taon patuloy na lumago ang Future Industries. Sa suporta ng Santos Group, lumampas sa 100 ang mga empleyado at tumaas ang kita. Lumipat ang pamilya ng asawa sa malaking bahay at bumili ng mamahaling sasakyan ang aking biyenang lalaki. Talagang magaling ang ating anak. Bata pa lang ay pinalago na ang kumpanya, mga papuri mula sa mga tao. Ngunit walang nakakaalam na ang lahat ay dahil sa tulong ng aking ama. At ang ugali nila sa akin ay lalong lumamig. Hindi pa nakapag-anak ang manugang, ano ang ginagawa niya. Kung walang anak na lalaki, paano na ang pamilya natin? Mawawala ang lahi natin. Sa 4 na taon, nagbago si Tristan. Hon, may inuman ngayon. Matatagalan ako, matulog ka na. Sunod-sunod na ang inuman. Ito na ang 4 ngayong linggo. Busi ang trabaho, intindihin mo naman. Laging gabi na umuuwi si Tristan at tuwing Sabado ay may golf o trabaho raw siya. At 6 na buwan na ang nakalipas, may naamoy akong pabango sa kamiseta niya. Hon, ano itong amoy? Natalsikan lang ng pabango ng katrabaho kong babae. Nag-alinlangan ako ngunit hindi sigurado. At 3 buwan na ang nakalipas, tumunog ang telepono ni Tristan. Kuya Tristan, kita tayo mamayang gabi sa bahay ko? Miss na kita. Parang tumigil ang aking puso. Hon, ano ito? Ano itong pinagsasabi mo? Josie, kalmado ka lang. Katrabaho ko lang iyon. Katrabaho lang, nag-uusap ng ganyan? May pa-heart emoji pa. Si Maricar, kasi malambing lang talaga iyon. Nagpapaliwanag si Tristan. Ngunit alam ko na, niloloko ako ng aking asawa. Nang sabihin ko sa aking biyenang babae, ang narinig ko ay mapait na pag-alipusta, kaya hindi mo maalagaan ang iyong asawa. Hindi ka pa nakapag-anak, kahit ang puso ng asawa mo ay hindi mo mahawakan. Aling Carmen, hindi po ganoon.
Si Tristan po ang hindi magloloko ang anak ko. Ikaw lang ang masyadong sensitibo. Hindi dapat pinaghihinalaan ng manugang ang kanyang asawa. Walang kumampi sa akin. Dumating ang sasakyan sa harap ng bahay. Josie, bukas mag-impake ka. Malamig na sinabi ni Tristan habang binubuksan ang pinto. Ano po? Maghahain ako ng diborsyo. Nakausap ko na ang abogado. Sa susunod na linggo maghahain ng petisyon. Pumirma ka na lang. Tristan Anopong, huwag kang mag-alala sa hatian ng ari-arian. Wala ka namang dala, di ba? Wala ring sustento. Malinis na lang tayong maghiwalay. Hindi na narinig ni Tristan ang aking sagot at pumasok sa kwarto at isinara ang pinto. Naiwan ako mag-isa sa sala. Lumabas ng kusina ang aking biyenang babae para uminom ng tubig at sinabi, natural lang iyon. Walang anak hindi marunong sa gawaing bahay. Sino ang may gustong manugang na ganyan? Mas mabuti si Maricar. Bukas umalis ka na. Lilinisin ko ang kwarto para kay Maricar. Hindi ako nakaimik. Pumasok ako sa maliit na kwarto at isinara ang pinto, umupo sa kama at tumingin sa bintana. Ang ilaw ng buwan ay malamig na pumapasok sa kwarto. 5 taon na. 5 taon. Ano ba ang ginawa ko? Itinago ang aking pagkatao, nagtiwala sa pag-ibig at nagpakasal sa bahay na ito. Ngunit ang bumalik ay pagtataksil at pag-alipusta. Kinuha ko ang telepono at nag-text sa aking ama. Tay, huwag ninyo kalimutan ang pangako ninyo sa Lunes. Tapusin ko na po. Mabilis na dumating ang sagot. Sige anak, ako na ang bahala sa lahat. Lunes ng umaga 9:00. Mararanasan ng Future Industries ang impyerno. Inilapag ko ang telepono at pumikit. Lunes, pagbabayaran ninyo ang lahat. Nang magising ako ng Linggo ng umaga, nakaiba ang pakiramdam ng kisame. 5 taon ko itong nakita araw-araw, ngunit ngayon ay parang bago, huling araw na ito. Bumangon ako at binuksan ang bintana. Malamig ang hangin ng Nobyembre, malamot at malungkot ang umaga. Binuksan ko ang aparador. Puno ng damit na inayon sa panlasa ng aking biyenang babae, simple at payak. Hindi na kailangan ang mga damit na ito. Kumuha ako ng maleta at sinimulan ang pag-iimpake. Habang inaayos ang mga damit, naalala ang bawat isa. Ang beige na cardigan na isinuot sa kaarawan ng aking biyenang babae. Ang kulay abo na damit na isinuot sa anibersaryo ng kumpanya ni Tristan. Noon unang lumitaw si Maricar. Sa pinakaloob ng aparador nakita ko ang isang luma na kahon. Nang buksan may mga larawan ako bago ang kasal. Larawan sa graduation kasama ang ama, kasama ang mga kaibigan. Sa mga larawang iyon masaya ako. Nakangiti buhay ang mga mata. Kailan pa ako nagbago ganito? Tumingin ako sa salamin. 5 taon ko nang hindi tinitingnan ang mukha ko ng mabuti. Maputla, walang buhay ang mga mata, matigas ang ekspresyon. Hindi ko kilala ang sarili ko. Dahan-dahan akong namamatay sa bahay na ito. Tok-tok, buksan mo. Boses ng aking biyenang babae. Binuksan ko ang pinto. Nandoon ang aking biyenang babae at si Maricar. Anong ginagawa mo? Hindi ka pa tapos mag-impake? Malapit na po. Tiningnan ni Maricar ang aking kwarto at pumasok. Ay, mas malaki pala ito. Magagamit ko ito bilang kwarto ko. Aling Carmen, kwarto ni Maricar na ito. Tatawag ako ng interior designer para baguhin ang lahat. Bagong wallpaper, bagong kasangkapan. Umupo si Maricar sa harap ng aking dressing table at hinipo ang aking mga kagamitan. Aling Carmen, gusto ko po ng pink na wallpaper at dito sa tabi ng bintana lalagyan ko ng dressing table. Okay po. Sige, kahit anong gusto mo, Maricar. Pinagmasdan ko ang pangyayari at kinagat ang aking labi. Nasa kwarto pa ako at pinag-uusapan nila ang disenyo at ate, lumingon si Maricar sa akin. Itapon mo lahat ang mga gamit at damit mo dito. Gagamitin ko ang lahat mula sa bago. Ayoko ng second hand. At ang mga damit sa aparador, hindi ko kaya ang estilo mo, masyadong luma. Tumawa ang aking biyenang babae. Sige, bibilhan kita ng bago. Dapat mamahalin para kay Maricar. Hindi ko na mapigilan. Lumabas kayo sa kwarto ko. Ano? Ngayon pa man sinasabi mo sa akin na lumabas? Akin pa ito.
Matigas ang mukha ng aking biyenang babae. Ano? Ngayon sinasabi mo sa akin na lumabas. Kanino ba ang bahay na ito? Ngayon legal pa rin akong manugang sa bahay na ito, kaya lumabas kayo. Anong ginagawa mo? Isang ulila. Na katulad mo, saan ka nakakuha ng ganyang katapang? Isang ulila. Tumusok ang mga salitang iyon sa aking puso. Ngunit hindi na masakit. Masyado nang maraming beses kong narinig. Lumabas kayo. Hay, tingnan mo. Walang hiya talaga. Maricar, umalis na tayo. Nakakasama ng loob dito. Umalis ang dalawa. Nang sumara ang pinto, nawalan ako ng lakas. Umupo sa kama at umiyak. Sana Lunes na kaagad. 1 oras ang inabot sa pag-iimpake. 2 maleta ang naglalaman ng 5 taon kong buhay. Iyon lang, lumabas ako ng kwarto. Nasa sala ang pamilya ng asawa, si Mang Rico, Aling Carmen Tristan at Maricar, nakaupo sa sofa at nanonood ng TV, parang isang pamilya na. Tapos ka na mag-impake? Tanong ni Tristan, na hindi man lang tumingin sa akin. Opo, umalis ka na. Iiwan mo rin ang susi. Inilapag ko ang susi ng bahay sa mesa sa sala. 5 taon kong ginagamit ang susing ito. At Josie, nagsalita ang aking biyenang lalaki, kapag tinawagan ka para sa mediation ng diborsyo, sumang-ayon ka na, huwag ka nang pumalag, wala ka namang kukuning ari-arian, di ba? Huwag kang umasa sa sustento. Walang kasalanan ang anak ko. Ikaw ang hindi nagampanan ang tungkulin ng isang manugang. Dagdag ng aking biyenang babae. Walang anak, hindi marunong sa gawaing bahay. Ano pa ang inaasahan mo? Tahimik ka. Nang umalis, tiningnan ko sila isa-isa. Ang mapagmataas na mukha ng aking biyenang lalaki, ang mapang-uyam na ngiti ng aking biyenang babae, ang walang malasahang mga mata ni Tristan, ang mukhang nagwagi ni Maricar. Tatandaan ko ang mga mukhang ito. Tingnan natin kung paano kayo magbabago sa Lunes. Sige po. Yumuko ako at sumagot. Hinila ko ang maleta at nagtungo sa pintuan. Habang sinusuot ang aking sapatos, huling pinagmasdan ang bahay. Ang sahig na linisin ko ng 5 taon, ang sala na ayusin ko ng 5 taon, ang kusina kung saan ako nagluto ng 5 taon. Paalam, binuksan ko ang pinto at lumabas. Sa likod narinig ko ang boses ni Maricar. Aling Carmen, anong lulutuin ko mamayang gabi? Marunong po akong magluto ng pasta. Ay, magaling din palang magluto si Maricar. Talagang iba. Narinig ko ang halakhak. Iniwan ko ang halakhak at sumakay ng elevator. Sa parehong oras sa 12 palapag ng punong tanggapan ng Santos Group, tinawag ng chairman na si Mr. Santiago ang kanyang executive assistant. Assistant, ano na ang balita sa Future Industries? Ginoo, ayon sa inutos ninyo, lahat ay handa na. Inilagay ng assistant ang isang bundle ng mga dokumento sa mesa. Ang lahat ng record ng transaksyon namin sa Future Industries. Taunang transaksyon na 150 milyong piso, 65% ng kabuuang kita. Dahan-dahang binasa ni Mr. Santiago ang mga dokumento. Ang listahan ng mga supplier, narito po. 43 na kumpanya na direktang nagtatrabaho sa Future Industries. 48 sa mga ito ay may transaksyon din sa atin. Maganda. Tawagan mo ang emergency board meeting bukas ng umaga 9:00. Ginoo, at lumamig ang mga mata ni Mr. Santiago. Ihanda mo ang opisyal na abiso na agad naming ititigil ang lahat ng transaksyon sa Future Industries. Ipasa mo rin sa mga supplier. Kung magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Future Industries, ititigil din natin ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Ginoo, kung ganoon mababankrupt ang Future Industries. Iyon ang layunin. Nag-alinlangan ang assistant at nagtanong, para po ba ito sa inyong manugang? Manugang. Tumawa si Mr. Santiago. Hindi sila ang aking manugang. Sila ang mga kaaway na nagpahirap sa aking anak. Ginoo, naiintindihan ko. 5 taon. 5 taon kong alam kung gaano kahirap ang pinagdaanan ng aking anak. Itinago ang kanyang pagkatao, inalipusta, tinuring na ulila. Nanginginig ang boses ni Mr. Santiago. Dahil tinulungan ko sila mula sa likod, kaya umabot ang kanilang kumpanya sa puntong ito.
Ngunit naglakas loob silang ilagay ang kabit sa upuan ng aking anak at paghugasin siya ng pinggan. Bumagsak ang kanyang kamao sa mesa. Gumuhit ang ingay. Dapat pagbayaran nila. Siguraduhin mo, Ginoo, ihahanda ko po. At ang mga mata ni Mr. Santiago ay lumamig palalo. Makipag-ugnayan ka rin sa mga bangko. Tanggihan nila ang pag-renew ng utang ng Future Industries, lalo na ang mga bangkong pag-aari natin agad na maghanda para sa pagkuha. Ginoo, kung ganoon babagsak ang Future Industries dahil sa kakulangan ng pondo. Iyon ang gusto ko. Tumingin si Mr. Santiago sa bintana. Mula sa ika-62 palapag-tanaw ang buong lungsod. 5 taon na nagpapasaya ang aking anak sa kanila. Panahon na para bayaran nila iyon. Nag-check-in ako sa hotel at pumasok sa kwarto. Malinis na puting kama, maayos na mesa, malaking bintana na may tanaw ng lungsod. Hindi mailarawan kumpara sa maliit na kwarto sa bahay ng aking asawa. Inilapag ko ang maleta at umupo sa kama. Kinuha ang telepono at tinawag ang aking ama. Josie, lumabas ka na ba? Opo tay, nasa hotel na po ako. Magaling. Simula bukas hindi ka na kailangang mag-alala sa pamilya na iyon. Nanigas ang aking lalamunan. Tay, magiging okay po ba kahit ganito? Josie, ang boses ng aking ama ay matatag. Dapat pagbayaran nila ang ginawa nila. Iyon ang trabaho ng isang ama. Salamat po tay. Bukas ng umaga, 9:00 makakatanggap ng opisyal na abiso ang Future Industries mula sa Santos Group. Simula noon magsisimula ang kanilang impyerno. Opo, magpahinga ka lang. Ako na ang bahala sa lahat. Pinatay ko ang telepono at tumingin sa bintana. Ang gabi ng lungsod ay kumikislap ng maganda. Bukas magbabago ang lahat. Tiningnan ko ang orasan. 7:00 ng gabi. 14 na oras bago ang Lunes ng umaga. 14 na oras bago makatanggap ang Future Industries ng abiso mula sa Santos Group. 14 na oras bago makita ng aking biyenang lalaki ang pagguho ng kanyang kumpanya. 14 na oras bago nila malaman kung gaano kalaki ang kanilang pagkakamali. Inilapag ko ang telepono at naligo. Mainit na tubig ang bumalot sa akin, parang unang maligayang paliligo sa 5 taon. Tumingin sa salamin. Unti-unting bumalik ang kulay sa maputla kong mukha. Simula pa lang ito. Bumabawi ako sa aking buhay. Huminga. Masaya akong naghihintay sa Lunes. Lunes ng umaga. Gumising ako sa kama ng hotel. 7:30 ng umaga. Sa labas ng bintana ang umaga ng lungsod. Punong-puno ng taong papasok sa trabaho, mga sasakyang nagmamadali. Ngayon, ang araw na iyon. Baganam kong pasa, maganang putandi. Bumangon ako at binuksan ang mga kurtina. Ang malamig na sikat ng Nobyembre ay pumasok sa kwarto. Naligo at nagbihis. Hindi ang mga simpleng damit na isinuot ko sa bahay ng aking asawa. Ang mga damit na gusto ko, isang navy blouse at slacks. Maayos at may tiwala sa sarili. Tumingin sa salamin. Ibang-iba ang aking itsura kahapon. Parang bumalik ang buhay sa aking mga mata. Nag-order ng breakfast sa room service. Croissant at omelette at mainit na cafe latte. Sa bahay ng aking asawa, laging sina Aling Carmen at Tristan ang nauuna sa pagkain. Ang natitira ang aking pagkain. Kumagat ng omelette, malambot at mainit. Masarap. Ang tunay na umaga na walang pagmamadali. Tiningnan ang orasan. 8:45. 10 minuto magpapadala ng abiso ang Santos Group sa Future Industries. 10 minuto makakatanggap ang aking biyenang lalaki ng balitang parang kidlat sa malinaw na langit. Sumikip ang aking dibdib. Sa parehong oras sa opisina ng Future Industries. Siguro ay nagkakape ang aking biyenang lalaki habang nagbabasa ng pahayagan. Magaling ang performance ng aming kumpanya ngayong quarter. Patuloy ang paglago ng kita. Siguro ay nagmamalaki siya sa kanyang sekretarya habang tumitingin sa bintana. Sa aking kakayahan ko ito narating. Mula sa wala pinalago ko ang kumpanya. Siguro ay pumasok na si Tristan at nagmi-meeting sa mga sales staff. Ang target ngayong buwan, 200 milyon. Sipagan nating lahat
At si Maricar nakaupo sa tabi ni Tristan, bumubulong ng matamis. Kuya, kain tayo mamaya sa bahay ko pagkatapos ng trabaho. Kapayapaan ng umaga. Ngunit ang kapayapaang iyon ay nakatakdang mabasag. 9:00 ng umaga. Tumunog ang aking telepono. Executive Assistant ni Mr. Santiago. Miss Josie, opisyal na pong naipadala ang abiso. Opo. Malamang sa loob ng 10 minuto, makikipag-ugnayan sa atin ang Future Industries. Siya po. Pinatay ko ang telepono. Nanginginig ang aking kamay. Dahil ba sa tensyon o sa inaasahan? Tumayo ako at tumingin sa labas ng bintana. Simula pa lang, babagsak ang lahat ng ipinundar nila. 9:05 ng umaga, dumating ang fax sa opisina ng Future Industries. Siguro ay dinala ng sekretarya ang dokumento sa opisina ng aking biyenang lalaki habang tumatakbo. Ginoo Santiago, may abiso mula sa Santos Group. Santos Group? Ano iyon? Siguro ay kinuha niya ang dokumento ng walang agam-agam. Ngunit sa unang pangungusap pa lang siguro ay pumuti ang kanyang mukha. Opisyal naming itinitigil ang lahat ng transaksyon sa inyong kumpanya. Ano ito? Bakit? Nanginginig ang kanyang kamay. Hindi niya mahawakan ng maayos ang papel. Bakit? Bakit biglaan? Hindi po namin alam. Makikipag-ugnayan po kami. Tinawagan ng sekretarya ang purchasing team ng Santos Group. Magandang umaga. Santos Group Purchasing po ito. Future Industries po ito. May natanggap kaming abiso. Opo. Ititigil ang transaksyon. Agaran ng bisa. Pero bakit po? Ano ang nagawa namin? Utos po ng chairman. Hindi na po ako maaaring magbigay ng karagdagang detalye. Tuk. Naputol ang telepono. Siguro ay bumagsak ang aking biyenang lalaki sa kanyang upuan. Hindi. Hindi ito mangyayari. 9.5% ng aming kita ay mula sa Santos Group. 9:20 ng umaga, tumunog muli ang aking telepono, ang aking ama. Josie. Opo tay. Natapos na ang unang yugto. Naipadala na po ang abiso sa Future Industries? Opo. At ngayon kinokontak na rin ang mga supplier. Kung magpapatuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa Future Industries, ititigil natin ang pakikipag-ugnayan sa kanila. Sumikip ang aking dibdib. Tay, ano pa po? Sa loob ng isang araw, mawawalan ng karamihan sa mga kliyente ang Future Industries. Nakipag-ugnayan na rin ako sa mga bangko. Tanggihan nila ang pag-renew ng utang at maghanda para sa pagkuha. Ang boses ng aking ama ay malamig at matatag. 5 taon na nagpapasaya ang aking anak sa kanila. Panahon na para bayaran nila iyon. 10:00 ng umaga. Ang opisina ng Future Industries ay parang giyerang sibil. Mga tawag mula sa mga supplier fax email. Pasensya na po, Mr. Santiago. Dahil sa pakikipag-ugnayan namin sa Santos Group, napipilitan kaming itigil ang pakikipag-ugnayan sa inyo. Ginoo Santiago, pasensya na po talaga. Mahirap din po ang aming kalagayan dahil sa pressure ng Santos Group. 1, 2, 3, isa-isa silang nawawala. Tinawagan ng aking biyenang lalaki ang telepono at nagmakaawa. Mr. Reyes, 10 taon na tayong magkasama. Hindi ba tayo magtutulungan? Mr. Santiago, wala akong magagawa. Kung mawawala ang Santos Group, babagsak din ang kumpanya ko. Tuk. Mr. Tan, ano na ang balita sa delivery sa susunod na linggo? Pasensya na. Kinansela na po dahil sa Santos Group. Tuk. Siguro ay pumasok din si Tristan sa opisina habang tumatakbo. Tay, ano ang nangyari? Lahat ng kliyente ay tumigil sa pakikipag-ugnayan. Hindi ko rin alam. Biglang ganito ang Santos Group. Bakit Santos Group? Bakit ganito ang ginagawa nila sa atin? Hindi ko alam. Walang sinasabing dahilan. 11:00 ng umaga, dumating ang text sa aking telepono mula sa assistant ng aking ama. 38 sa kaput na na kliyente ang nagkumpirma ng pagtigil ng transaksyon. Inaasahang mawawalan ng humigit kumulang 8 fataws ng kita ang Future Industries. Binasa ko ang text at umupo sa kama. 80%. Sa isang araw, nawala ang 80% ng kita. Simula pa lang ito. 2:00 ng hapon.
Siguro ay tumawag ang bangko, Mr. Santiago, ang tungkol sa renewal ng utang sa susunod na buwan. Opo, paki-renew po, pasensya na po. Tinanggihan ng punong tanggapan. Ano? Bakit biglaan? Bumagsak ang credit rating ng kumpanya ninyo. At naririnig ko rin na pinag-iisipan ng ibang bangko ang pagkuha. Pagkuha? Ngayon din? Ibig sabihin, ngayon din ang bayad? Opo, pasensya na po. Siguro ay sumigaw ang aking biyenang lalaki habang nakahawak sa telepono. Hindi ito mangyayari. 50 milyon ang utang. Paano ko babayaran ngayon? 3:00 ng hapon. Siguro ay tinawag ng aking biyenang lalaki ang kanyang sekretarya. Ano ba ang nangyari? Ano ba ang nagawa namin? Ginoo, baka po may kilala kayo sa Santos Group? Kahit sino man, nang sandaling iyon siguro ay may pumasok sa isip ng aking biyenang lalaki. Sandali. Santos Group. 5 taon na ang nakalipas, biglang natapos ang kontrata sa Santos Group. Noon akala niya ay dahil sa kakayahan ni Tristan. Ngunit ngayon naisip niya, Tristan, noong nakakuha tayo ng kontrata sa Santos Group, 5 taon na ang nakalipas, may tumulong ba sa atin? Wala po. Ako ang personal na nag-presentation. Hindi sino ang nagpakilala sa atin sa Santos Group. Sino po? Siguro ay umiling si Tristan. Wala naman po. Sa kakayahan lang po natin. Binuksan ng aking biyenang lalaki ang computer at hinanap ang Santos Group. Santos Group website. Page ng pamunuan. Chairman, Mr. Ricardo Santiago. Nang makita ang larawan, parang pamilyar ang mukhang iyon. 5 taon na ang nakalipas sa araw ng kasal ni Tristan. Sa labas ng simbahan may kausap si Josie na lalaki. Tay mo ba ito? Tanong niya noon kay Josie. Hindi po. Kilala ko lang po ang mukha ng lalaking iyon. At ang mukha ng chairman ng Santos Group sa screen, magkapareho sila. Hindi niya masiguro. Naghanap pa siya, Santos Group Chairman Family. Artikulo, ang bunang anak na babae ni Mr. Ricardo Santiago. Lubhang pinoprotektahan ang kanyang pribadong buhay. Walang larawan ng bunang anak. Ngunit may isang impormasyon. Ang pangalan ng bunang anak, Josie Santiago. Pinaniniwala ang gumagamit ng ibang pangalan. Pumuti ang mukha ng aking biyenang lalaki. Hindi ito mangyayari. Mabilis siyang naghanap sa internet. Santos Group Chairman Daughter Josie. Iilang artikulo lang. May isang malabong larawan. Larawan mula sa anibersaryo ng grupo 5 taon na ang nakalipas. Malabong likod ng babae. Ngunit ang katawan at postura nito kapareho ng manugang niyang si Josie. Hindi. Siguro ay hinanap ng aking biyenang lalaki ang album ng kasal ni na Tristan at Josie. Ang mukha ni Josie sa larawan at ang malabong likod ng babae sa screen. Pareho sila. Bunang anak na babae ng chairman ng Santos Group. Nagsimulang magkabit ang mga piraso ng palaisipan. 5 taon na ang nakalipas, biglang natapos ang kontrata sa Santos Group. Hindi maipaliwanag na magagandang kondisyon ng kontrata. Paborableng utang mula sa mga bangko. Aktibong kooperasyon ng mga supplier. Lahat ay dahil kay Josie Santiago. Siguro ay bumagsak ang aking biyenang lalaki sa kanyang upuan. Ang aming tagumpay ay dahil pala sa manugang namin. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Kung ganoon ang sitwasyon ngayon ay ganti. Gumaganti siya. Ginaganti niya ang ginawa namin sa kanya. 4:00 ng hapon. Tumunog ang aking telepono. Hindi kilalang numero. Ngunit alam ko kung sino. Hindi ko sinagot. Tumawag muli. Hindi ko pa rin sinagot. Dumating ang text. Josie, tay mo ito. Pakisagot ang telepono. Pag-usapan natin. Ang aking biyenang lalaki. Binasa ko ang text at napakamot ng ulo. Ngayon pa pag-uusapan? Kahapon, parang hindi ako umiiral. Kahapon, sinabihan akong isang ulila. Kahapon ang kabit ang nakaupo sa aking upuan. Ngayong nalaman nilang anak ako ng chairman ng Santos Group, ngayon pa sila tumatawag. Patuloy na tumunog ang telepono. Inilipat ko sa silent mode at tumingin sa bintana. Ngayon alam na ninyo. Kanino kayo naglakas loob na lumaban? 5:00 ng hapon. Nakaupo ako sa tabi ng bintana ng hotel tumitingin sa lungsod.
Sa screen ng telepono, 37 missed calls, 52 text messages. Lahat mula sa aking biyenang lalaki, biyenang babae at Tristan. Josie, pakisagot ang telepono. Josie, magkita tayo at pag-usapan. Josie, may hindi pagkakaunawaan. Tumawag ka, hindi pagkakaunawaan. Inilapag ko ang telepono at uminom ng mainit na tsaa. Ang amoy ng chamomile ay kumalat sa aking bibig. Hindi ko natikman sa bahay ng aking asawa ang ganitong lasa ng kalayaan. Simula pa lang ito. Akala ninyo dito na lang sa parehong oras. Opisina ng Future Industries. Siguro ay nakaupo ang aking biyenang lalaki sa sofa ng kanyang opisina. Maputla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Malamig ang pawis sa kanyang noo. Siguro ay pumasok si Tristan nang pabukas ng pinto. Tay, ano ang nangyari? Lahat ng supplier ay tumigil sa pakikipag-ugnayan. Ang bangko ay nagsasabing kukunin ang utang. Tristan, malaki ang problema natin. Anong problema po? Si Josie. Anak siya ng chairman ng Santos Group. Ano po? Hindi ito mangyayari. Anak ng mayaman si Josie? 5 taon na ang nakalipas, biglang umunlad ang ating kumpanya. Dahil pala sa ama ni Josie ang tumulong sa likod. Siguro ay niyakap ng aking biyenang lalaki ang kanyang ulo. Ang kontrata sa Santos Group, ang utang sa bangko, ang suporta ng mga supplier. Akala ko, dahil sa anak ko, hindi pala, dahil sa manugang namin. Kung ganoon ang sitwasyon ngayon ay ganti sa ginawa namin kay Josie. Siguro ay bumagsak si Tristan sa kanyang upuan. Ang piyesta si Maricar, ang paghuhugas ng pinggan. Pumuti ang kanyang mukha. Nang sandaling iyon, siguro ay muling bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok ang aking biyenang babae na si Aling Carmen habang tumatakbo. Hon, tumawag daw ang bangko. Kukunin daw ang utang. Hon, may sasabihin ako sa iyo. Ngayon pa ba? 50 milyon. Paano babayaran ngayon? Si Josie, anak siya ng chairman ng Santos Group. Tumigil sandali ang aking biyenang babae. Ano? Ang manugang nating inakalang ulila ang bunang anak na babae ng chairman ng Santos Group. Bumuka ang bibig ng aking biyenang babae. Hindi ito mangyayari. Si Josie, 5 taon siyang inalipusta namin, pinahirapan, pinaghugas ng pinggan. Itinago niya ang kanyang pagkatao at siguro ay bumagsak ang aking biyenang babae sa sofa. Kung ganoon ang ginawa natin sa piyesta, ang paglagay ni Maricar sa upuan ni Josie at pagpapahugas ng pinggan, sa kanya ginawa natin sa bunang anak ng chairman ng Santos Group. Kaya nangyayari ito ngayon, nanahimik. Ang opisina ay nababalot ng kamatayang katahimikan. Nababaliw tayo noon. Nanginginig ang boses ng aking biyenang babae. 6:00 ng hapon. Kumakain ako ng hapunan sa restaurant ng hotel, French course meal, soup, main course, dessert. Hindi ko ma-imagine sa bahay ng aking asawa. Habang pinuputol ko ang steak, naalala ko ang hapunan sa bahay ng aking asawa. Laging sina Aling Carmen, Mang Rico at Tristan ang nauna. Ako ang huling kumakain. Ang manugang kumain ka mamaya. Una ang mga magulang. Magluto ka ng bagong sabaw. Ano ba ang mga ulam na ito? Walang lasa. Araw-araw, parang giyera ang hapunan. Ngunit ngayon, pwede na akong kumain ng gusto ko. Kumagat ng steak. Malambot at puno ng juice. Tumunog muli ang telepono. Ang aking biyenang babae, hindi ko sinagot. Dumating ang text. Josie, si Aling Carmen ito. Pakisagot ang telepono. Pag-usapan natin. Nagkamali ako. Nagkamali? Ngayon pa? Kahapon sinabihan akong isang ulila. Kahapon, kinuha ni Maricar ang aking kwarto. Kahapon, naghuhugas ako ng pinggan. Tinanggal ko ang text at uminom ng alak. 7:00 ng gapon. Siguro ay tinawag ng aking biyenang lalaki ang head ng finance. Ano ang kalagayan ng cash flow natin ngayon? Ginoo, seryoso po. Dahil sa pagtigil ng transaksyon ng Santos Group, nawala ang 65% ng kita. Dahil sa pag-alis ng mga supplier, nadagdagan pa ng 15%. Kabuuan, 80% ang nawala. Opo, at ang bangko nagpadala ng abiso para sa pagkuha ng 50 milyong utang. 2 linggo ang palugit. 2 linggo.
Magkano ang cash natin ngayon? 2 linggo, mga 12 milyon po. 12 milyon. Paano babayaran ang 50 milyon? Kahit magbenta ng assets, hindi sapat sa 2 linggo. Siguro ay binagsak ng aking biyenang lalaki ang kanyang kamao sa mesa. Lahat ito kasalanan ko. Hindi ko pinahalagahan ang manugang namin. Nag-alangan ang head ng finance at nagtanong, Ginoo, baka pwede ninyong kausapin ang asawa ng inyong anak. Kung anak nga siya ng chairman ng Santos Group, hindi sumasagot, hindi nagbabasa ng text. Siguro ay hinawakan ng aking biyenang lalaki ang kanyang ulo 8:00 ng gabi. Siguro ay tinawagan ni Tristan si Maricar. Maricar, ano ang nangyari sa kumpanya? Kuya, may problema raw sa kumpanya. Maricar, kailangan na nating maghiwalay. Ano po? Pasensya na. Wala akong malay ngayon, babagsak ang kumpanya. Kuya, ano po ang sinasabi ninyo? Kahapon okay pa naman. Si Josie. Anak siya ng chairman ng Santos Group. Parang tumigil ang hininga ni Maricar. Hindi ito totoo? Totoo. 5 taon niyang itinago ang kanyang pagkatao. Kung ganoon ang ginawa natin sa piyesta, oo. Inilagay natin ang bunang anak ng Santos Group sa upuan ni Josie, kaya ngayon babagsak ang kumpanya. Kuya, pasensya na. Maricar, kailangan kong magmakaawa kay Josie. Kailangan kong humingi ng tawad kung hindi babagsak ang buong pamilya namin. Ako po? Ano ang mangyayari sa akin? Pasensya na. Tuk! Naputol ang telepono. Siguro ay nakatigil si Maricar habang nakahawak sa telepono. Kahapon siya ang nagwagi, ngayon siya ang iniwan. 7:30 ng gabi. Nakahiga ako sa kama ng hotel, tumingala sa kisame at nag-isip. 5 taon, alam ba ninyo kung gaano ako nagtiis sa 5 taon? Sa unang gabi ng kasal, pumasok sa kwarto ang aking biyenang babae at sinabi, Josie, may patakaran sa bahay namin. Ang manugang mas maaga kaysa sa mga magulang at mas gabi matulog. Mula noon gumising ako ng 5:00 ng umaga sa loob ng 5 taon, sa ika-6 na buwan ng kasal. Walang anak ang manugang, ano ang maitutulong niya sa bahay. Magtrabaho na lang sa gawaing bahay. Ang malamig na boses ng aking biyenang babae, naririnig pa rin sa aking mga tainga. Sa 3 taon ng kasal tuwing pista, walang kamag-anak kaya naiwan ako sa bahay. Samantalang ang ibang manugang umuuwi sa kanilang mga magulang, ako ay nag-iisa at nagluluto para sa 20 tao. Sa 4 na taon ng kasal sa kaarawan ni Tristan ang cake na inihanda ko ng buong puso, sinabi ng aking biyenang babae, ano ito? Hindi binili, ginawa sa bahay. Sa kaarawan ng anak ko ganito lang. Nang araw na iyon, lumunok ako ng luha at muling nagluto ng cake. Sa 5 taon sa piyesta ng 70 kaarawan, inilagay nila ang kabit sa aking upuan at pinaghugas ako ng pinggan sa harap ng 200 tao. Tiniis ko ang lahat. Akala ko pag-ibig iyon, ngunit hindi na. Kinuha ko ang telepono at tinawag ang aking ama. Josie, Tay, bukas ano ang plano ninyo? Nanahimik sandali ang aking ama at sumagot. Papalakasin ko ang pressure sa mga bangko. Hahabulin ang buong utang ng iba pang bangko. Opo. At maghahanda kami para sa foreclosure ng gusali ng pabrika ng Future Industries. Ang mortgage ay nasa isa sa ating mga bangko. Kahit ang gusali, oo. 5 taon na nagpapasaya ang aking anak sa kanila. Dapat pagbayaran nila. Ang boses ng aking ama ay matatag. Ako na ang gaganti sa iyo hanggang wakas. Pinatay ko ang telepono at tumingin sa bintana. Ang gabi ng lungsod ay kumikislap ng maganda. Sa parehong oras sa bahay ng aking asawa, siguro ay nakaupo ang aking biyenang babae sa sofa at nakatitig sa pader. Pinaghugas ko ng pinggan ang bunang anak ng chairman ng Santos Group. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sinabihan ko siyang isang ulila. Parang pelikula, dumaan ang 5 taon sa kanyang isip, ang pagpapaiwan kay Josie tuwing pista, ang hindi pagbibigay ng regalo tuwing kaarawan, ang pag-alipusta kapag nagkasakit. Panginoon, ano ba ang ginawa ko? Siguro ay umiyak ang aking biyenang babae. Ngunit huli na, tumunog ang telepono. Ang aking biyenang babae,
Bago ko pa hindi sagutin nagbago ang aking isip. Sagutin ko kaya? Sinagot ko ang telepono. Josie, nanginginig ang boses ng aking biyenang babae. Josie, pakitulungan mo naman ako. Nagkamali ako. Nagkamali ako talaga. Nababaliw ako noon. Kung alam ko lang na anak ka ng chairman ng Santos Group, hindi ko sana ginawa iyon. Kung alam ko lang na anak ka ng Santos Group, hindi ko sana ginawa iyon. Sa huli ang pagkatao ko pa rin ang basehan. Hindi ang pagkatao ko bilang tao. Aling Carmen. Opo, Josie. Ano po ang sinabi ninyo sa akin noon? Sa piyesta. Sinabi ninyong isang ulila na katulad ko saan ka nakakuha ng ganyang katapang. Josie, iyon ay nababaliw ako noon. Aling Carmen, hindi po ako ulila. May mga magulang po ako at mga kapatid. 5 taon ko lang itinago ang aking pagkatao. Alam ko. Nagkamali ako. At Aling Carmen, malamig kong sinabi. Huli na po kayo. 5 taon kong tiniis ang ginawa ninyo sa akin. Wala nang babalikan. Josie, pakiusap. Ngayon kailangan ninyong pagbayaran. Ganoon naman talaga, di ba? Hindi. Kapag bumagsak ang kumpanya namin sa kalsada kami titira. Aling Carmen, ganoon din naman ang gusto ninyong mangyari sa akin noon. Pareho lang. Hindi, Josie. Ang iyak ng aking biyenang babae ay umugong sa telepono. Ngunit hindi ako lumingon. Pinatay ko ang telepono. Magaan ang aking dibdib. Sa unang pagkakataon sa 5 taon, nasabi ko ang aking nararamdaman. Martes ng umaga 10:00. Masayang nag-e-enjoy ng brunch sa restaurant ng hotel nang tumunog ang telepono. Ang aking ama. Josie, nanonood ka ba ng balita ngayon? Hindi po, tay. Ano po ang nangyari? Patuloy ang mga artikulo tungkol sa Future Industries. Lahat ng pangunahing pahayagan. Binuksan ko ang tablet at tumingin sa website. Real-time trending, Future Industries sa bingit ng pagkabangkarote. Kinlik ko ang artikulo, Future Industries. Matapos ang pagtigil ng transaksyon ng Santos Group, 80% ng supplier ang umalis. Bumaba ang credit rating ng Future Industries. Gumagalaw ang mga bangko para sa pagkuha ng utang. May larawan din. Ang aking biyenang lalaki na nakayuko sa opisina, si Tristan, na napapalibutan ng mga mamamahayag at flash ng kamera. Tay, plano po ba ito lahat? Ang iba ay plano, ang iba ay natural na resulta. Kapag tumigil ang Santos Group, kilala na ang reaksyon ng mga bangko. Ang boses ng aking ama ay kalmado. At Josie, ngayong hapon 2:00, makakatanggap ang Mr. Santiago ng tawag mula sa bangko. Anong tawag po? Agaran na pagbabayad ng buong 50 milyong utang. Kung hindi mababayaran sa loob ng 3 araw, i-foreclose ang gusali ng pabrika. Sumikip ang aking dibdib. Kahit ang gusali, siyempre, ang mortgage ng gusaling iyon ay nasa isa sa ating mga bangko. 5 taon na ang nakalipas, binigyan ko sila ng espesyal na mababang interest. 5 taon na gumamit ng malaking gusali sa mababang interest at kumita. Panahon na para ibalik. Pinatay ko ang telepono at sinubukang kumain pa ng brunch, ngunit nanginginig ang aking mga kamay. Kung makuha ang gusali, ganap nang babagsak ang pamilya ng aking asawa. Sa parehong oras sa opisina ng Future Industries. Siguro ay tumawag ang aking biyenang lalaki sa mga kliyente. Mr. Reyes, pakiusap po. 10 taon na tayong magkasama. Mr. Santiago, wala akong magagawa. Santos Group. Mr. Tan, kahit ang delivery sa susunod na linggo. Pasensya na. Kinansela na. Dahil sa Santos Group. Tuk. Unti-unting nawala ang mga taong sumasagot sa telepono. Siguro ay pumasok si Tristan habang binubuksan ang pinto. Tay, nag-aalala ang mga empleyado. Baka raw babagsak ang kumpanya. Nagsimula ng magpadala ng resume ang mga key employees. Siguro ay ibinagsak ng aking biyenang lalaki ang kanyang ulo sa mesa. Tapos na. Tapos na ang lahat. Tay, subukan ninyong tawagan ulit si Josie. Pakiusap. Hindi sinasagot. Hindi nagbabasa ng text. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi ko alam. Hindi ko rin alam. Nang sandaling iyon kumatok ang sekretarya ng mabilis. Ginoo, emergency po. Tumawag ang bangko. Kailangan ninyo raw pumunta ngayon, 2:00,
ng hapon. Siguro ay tumakbo ang aking biyenang lalaki sa opisina ng branch manager ng bangko. Branch manager, ano po ang nangyari? Malamig ang mukha ng branch manager at inabot ang isang dokumento. Mr. Santiago, opisyal na abiso para sa agarang pagbabayad ng buong utang. Buong pagbabayad? 50 milyon? Opo. Utos po ng punong tanggapan. 3 araw ang palugit. 3 araw? Paano ko bubuin ang 50 milyon sa 3 araw? Pasensya na po. Desisyon ng punong tanggapan. Branch manager, 10 taon na tayong nagtatrabaho. Hindi ba tayo magtutulungan? Nag-alangan ang branch manager at bumulong. Mr. Santiago, may pressure mula sa Santos Group. Wala rin kaming magagawa. Santos Group. Santos Group. At kung hindi ninyo mababayaran sa loob ng 3 araw, magsisimula ang foreclosure ng gusaling ginawang collateral. Kahit ang gusali, pumuti ang mukha ng aking biyenang lalaki. Kung ganoon ang aming kumpanya, opo, hindi na ninyo mapapatakbo ang negosyo. Siguro ay lumabas ang aking biyenang lalaki na nanginginig 3:00 ng hapon. Naglangoy ako ng kalmado sa pool ng hotel. 5 taon na hindi ako nagkaroon ng oras para sa ganito. Habang lumalangoy nag-isip. Ngayon siguro ay natanggap na nila ang abiso ng bangko pagkatapos lumangoy umupo sa lounge at uminom ng fruit juice. Tumunog ang telepono. Hindi kilalang numero. Sinagot ko. Josie, ako si Maricar. Nanginginig at nagmamadali ang boses ni Maricar. Ano po ang kailangan ninyo? Josie, pakitulungan naman si Tristan. Kapag bumagsak ang kumpanya, ano ang mangyayari sa kanya? Ano po ang kinalaman ko riyan? Pakiusap. Nagkamali ako. Ngayon pa nagkamali? Opo. Josie, ano po ang sinabi ko sa inyo noon? Sa kusina. Ang sabi mo, akin na ngayon si Tristan, kuya. Tapos ka na, ate. Josie, iyon ay hindi ko sinasadya. At ang sabi mo pa, magsipag kayo sa paghuhugas ng pinggan, ate. Ito na ang huli ninyong magagawa sa bahay na ito. Opo, tama po kayo. Ang paghuhugas ng pinggan ang huli kong ginawa sa bahay na iyon. At ngayon, malamig kong sinabi, ngayon turn na ninyo, Maricar. Tapos na? Hindi pwede. Pinatay ko ang telepono. Uminom ng juice. Matamis at malamig. 5:00 ng hapon. Sa sala ng bahay ng aking asawa. Siguro ay nakaupo ang 3. Ang aking biyenang lalaki, biyenang babae at Tristan. 50 milyon? Paano babayaran ang 50 milyon sa 3 araw? Siguro ay hinawakan ng aking biyenang lalaki ang kanyang ulo. Kahit ibenta ang bahay 20 milyon lang. Kahit ibenta ang sasakyan 2 milyon. 22 milyon. Hon ang aking savings at insurance mga 3 milyon. 28 milyon. 22 milyon ang kulang. Nagsalita si Tristan. Ang aking savings at stocks mga 2 milyon, 30 milyon, 20 milyon pa ang kulang. Ang katahimikan ng kawalan ng pag-asa. Hon, kailangan nating magmakaawa kay Josie. Subukan natin muli. Hindi sinasagot. Kung ganoon, hanapin natin siya ng personal. Tumuhod at magmakaawa. Paano natin siya hahanapin? Tristan, hindi mo ba matrack ang phone ni Josie? Naka-block na po ako. Lahat ng contact blocked. Siguro ay bumagsak ang aking biyenang lalaki sa sofa. 5 taon. Ano ba ang ginawa natin sa 5 taon? 7:00 ng gabi. May dinner appointment ako kasama ang aking ama. Sa isang mamahaling Japanese restaurant sa Maynila, sa isang private room, nakaharap ko ang aking ama. Josie, maganda na ang mukha mo. Dahil po sa inyo, tay, narinig mo raw na nagpadala ng abiso ang bangko. Opo. Umupo ang aking ama habang kumukuha ng sashimi. Josie, may itatanong ako sa iyo. Ano po? Itutuloy mo ba hanggang wakas? Nag-alangan ako. Ano po ang ibig sabihin ninyo? Na ganap mo bang ibabagsak ang pamilya ng iyong asawa? Kung titigil ka ngayon, maililigtas pa ang kumpanya. Ngunit kung itutuloy mo ang foreclosure ng gusali sa loob ng 3 araw, wala nang matitira sa kanila. Sa kalsada sila titira. Tumingin ang aking ama ng tuwid sa akin. Sige lang ba sa'yo? Naalala ko ang 5 taon. Ang paggising ng 5:00 ng umaga. Ang pagsabing isang ulila
ang pag-iisa tuwing pista, ang lamig ni Tristan, ang pag-alipusta ng aking biyenang babae, at ang piyesta. Si Maricar na nakangiti sa aking upuan, ang luha habang naghuhugas ng pinggan. Oo, itutuloy ko hanggang wakas. Gusto kong ibalik sa kanila ang ginawa nila sa akin. Tumango ang aking ama. Sige, tutulungan kita hanggang wakas. 7:30 ng gabi. Sa bahay ng aking asawa, siguro ay nakaupo ang aking biyenang lalaki, biyenang babae at Tristan sa sasakyan. Tiningnan namin ang lahat ng hotel. Walang nag-check-in sa pangalang Josie Santiago. Siguro ay gumamit ng ibang pangalan. Tsk! Subukan nating pumunta sa punong tanggapan ng Santos Group bukas ng umaga. Siya, habulin natin siya pagpasok niya. Ngunit hindi nila alam na hindi ako pumapasok sa Santos Group. 5 taon na ang nakalipas nang umalis ako sa kumpanya. Miyerkules ng umaga. Siguro ay naghintay ang aking biyenang lalaki at Tristan sa harap ng punong tanggapan ng Santos Group mula 6:00 ng umaga. Sa malamig na panahon ng Nobyembre, nakasuot ng coat tumitingin sa bawat empleyadong pumapasok. 7:00, 8:00, 9:00. Ngunit hindi ako lumitaw. Parang hindi darating. Sandali lang. Maghintay pa tayo. 10:00, 11:00. Buong umaga silang naghintay, ngunit hindi ako lumitaw. Tiska, nasaan ka ba? Huli na. 5 taon ng sugat hindi magagamot ng luha sa loob ng 1 o 2 araw. 11:00 ng gabi. Nakahiga ako sa kama ng hotel tumitingin sa kisame. Bukas desisyon na. Ang kapalaran ng pamilya ng aking asawa. Kinuha ko ang telepono at nag-text sa aking ama. Tay, ituloy ninyo bukas. Okay lang po ako. Mabilis na dumating ang sagot. Si anak. Bukas ng hapon 3:00 magsisimula ang foreclosure ng gusali ng pabrika. Makikita ninyo ang pagbagsak ng lahat ng ipinundar nila. Inilapag ko ang telepono at pumikit. Bukas. Bukas. Tapos na. Huwebes ng hapon 2:45. Nakaupo ako sa lounge ng hotel, umiinom ng kape at tumitingin sa orasan. 10 minuto ididikit ang foreclosure notice sa gusali ng pabrika ng Future Industries. 10 minuto, babagsak ang lahat ng ipinundar ng pamilya ng aking asawa. Sumikip ang aking dibdib. Tumunog ang telepono. Ang aking ama. Josie, 5 minuto, darating na ang sheriff sa site. Opo tay. Josie, okay ka lang ba? Hindi ba nanginginig ang loob mo? Sa totoo lang tay, medyo nanginginig. 5 taon kong kasama sila, ngunit okay lang po. Kung iisipin ko ang ginawa nila sa akin, karapat-dapat lang ito. Oo. Ganoon din ang iniisip ko. Dapat, pagbayaran nila ang pinagdaanan mo. Pinatay ko ang telepono. Uminom ng kape. Mapait at mainit. 3:00 ng hapon. Sa harap ng gusali ng pabrika ng Future Industries. Siguro ay dumating ang sheriff at mga empleyado ng bangko. Siguro ay humarang ang aking biyenang lalaki sa pangunahing pinto. Hindi pwede. Pakiusap, 1 pang araw lang. Mr. Santiago, magtabi po kayo. Legal na proseso po ito. Pakiusap. Kapag nawala ang gusaling ito, hindi na namin mapapatakbo ang negosyo. Paano na ang mga empleyado? Ngunit malamig ang sheriff. Hindi ninyo nabayaran ang 50 milyong utang. Magsisimula ang foreclosure. Inilagay ng mga empleyado ang pulang foreclosure sticker sa pangunahing pinto. Ang gusaling ito ay kinumpiska dahil sa hindi pagbabayad ng utang. Siguro ay bumagsak ang aking biyenang lalaki sa kanyang lugar. Tapos na. Tapos na ang lahat. Siguro ay lumabas ang mga empleyado mula sa gusali. Ginoo, ano po ito? Ang aming sweldo. Sa susunod na linggo ang araw ng sweldo. Babagsak ba ang kumpanya? Hindi na niya maiangat ang kanyang ulo. Siguro ay naroon din si Tristan. Pinagmasdan ang pagdikit ng sticker at umiyak. Tapos na ba talaga? Mukhang ganoon na nga. 4:00 ng hapon. Breaking news. Future Industries. Gusali ng pabrika kinumpiska. Posibleng pagtigil ng operasyon. 100 empleyado sa bingit ng pagkawala ng trabaho.
humingi ng tawad si Mr. Santiago. Pinanood ko ang balita at nagkaroon ng magkahalong damdamin. Parang magaan, ngunit mapait din. Ito ba talaga ang gusto ko? Ngunit agad kong iniling ang aking ulo. Hindi. Ginawa nila ito sa kanilang sarili. Kung iisipin ko, ang 5 taon, nararapat lang ito. Biyernes ng umaga alas 10, family court, unang araw ng mediation ng diborsyo. Dumating ako kasama ang abogado na inihanda ng aking ama. Isang veteranong abogado mula sa isang malaking law firm. Miss Santiago, ngayon po ay mediation. Malamang mag-aalok ang kabila ng kasunduan. Opo. Ngunit kung ayaw ninyo, pwede nating dalhin sa korte. Gusto kong dalhin sa korte. Gusto kong ilantad ang lahat ng pampubliko. Tumango ang abogado. Sa mediation room nandoon si Tristan. 5 taon kong hindi siya nakita ng mabuti. Payat luma, may dark circles sa ilalim ng mga mata. Parang tumanda ng 10 taon sa loob ng 1 linggo. Josie, lumapit si Tristan. Umurong ako ng 1 hakbang. Huwag kang lumapit. Josie, pakiusap. Pag-usapan natin. Sa korte natin pag-usapan. Sa pamamagitan ng abogado, Josie, subukan ni Tristan hawakan ang aking braso. Pinigilan siya ng abogado. Mr. Tristan, huwag ninyong lapitan ang aking kliyente. Kung hindi kukuha ako ng legal action. Bumawi si Tristan. Binuksan ang pinto ng mediation room. Pumasok po kayo. Tumingin ang mediator sa magkabilang panig. Ngayon pakikinggan natin ang parehong panig at titingnan ang posibilidad ng kasunduan. Magsimula tayo sa petitioner. Inilabas ng aking abogado ang mga dokumento. Ang petitioner, si Miss Josie Santiago, naghahain ng petisyon para sa diborsyo dahil sa patuloy na pakikipag-affair ng respondent at pagkawasak ng pamilya. Ang posisyon ng respondent. Nagsalita ang abogado ni Tristan. Nais po naming makipagkasunduan. Tatanggapin po namin ang lahat ng kondisyon na gusto ng petitioner. Detalyado po. Hatian ng ari-arian sustento, lahat po ayon sa gusto ng petitioner. Ngunit, nag-alangan ang abogado ni Tristan. Ngunit nais po sana ng respondent na mabigyan ng pagkakataong humingi ng tawad ng personal sa petitioner. Malamig ang aking sagot. Tanggihan ko. Miss Santiago, 1 lang. 5 taon. Sapat na ang mga pagkakataon. Huminga ng malalim ang mediator. Kung ganoon, walang choice kundi dalhin sa korte. Opo. Ganoon ang gagawin namin. Bumangon si Tristan. Josie, pakiusap. At tumuhod. Sa sahig ng mediation room sa harap ko. Pakiusap. Pakiusap, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Tiningnan ko siya mula sa itaas. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking gusto kong kasama habang buhay. Ngunit ngayon, Tristan, opo Josie, huwag kang tumuhod sa akin. Wala kang karapatan. Josie, tumuhod ka kay Maricar. Siya ang nasa tabi mo ngayon. Hindi. Umalis na si Maricar. Nang malamang babagsak ang kumpanya, hindi na sumasagot. Napangiti ako. Kung ganoon, nag-isa ka rin. Tulad ko. Josie, pakiusap. Kinuha ko ang aking bag at tumayo. Attorney, alis na tayo. Josie. Josie. Ang sigaw ni Tristan sa likod ko, ngunit hindi ako lumingon. Sa koridor nandoon ang aking biyenang babae. Josie. Nang makita ako, tumuhod siya. Sa gitna ng koridor ng korte. Josie, nagkamali ako. Pakiusap. Pakitulungan kami. Nilingon ng mga taong dumaraan. Ano ang nangyari? Tumutuhod ang biyenang babae sa manugang. Umiiyak ang aking biyenang babae habang nagsasalita. Josie, nababaliw ako noon. Kung alam ko lang na anak ka ng chairman ng Santos Group, tumigil ako. Aling Carmen. Opo Josie, sa huli ang pagkatao ko pa rin ang nakikita ninyo. Ano? Kung talagang ulila ako, hanggang ngayon, inaapi ninyo ako. Hindi. Aling Carmen, ano po ang sinabi ninyo sa akin sa loob ng 5 taon? Nawalan ng salita ang aking biyenang babae. Isang ulila na walang modo. Walang kamag-anak. Walang anak. Natatandaan ninyo po ba? Josie, natatandaan ko po ang lahat. Wala kahit isa. Ang nakalimutan. Tiningnan ko siya mula sa itaas. At Aling Carmen, ano po ang sinabi ninyo sa piyesta?
pumunta ka ng kusina at tumulong sa paghuhugas ng pinggan, kulang daw ang mga tao. Sa harap ng 200 tao sinabi ninyo iyon. Yumuko ang aking biyenang babae, at ang upuan ko inilagay ninyo ang kabit ng asawa ko. Josie, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Itinaas ko ang aking bag. Aling Carmen, hindi po kita mapapatawad. Hindi, Josie. Masyadong malalim ang sugat sa 5 taon. Wala nang babalikan. Lumakad ako papalagpas sa aking biyenang babae. Josie, pakiusap. Nawala ang bahay namin, bumagsak ang kumpanya. Paano kami mabubuhay? Aling Carmen, ganoon din ang gusto ninyong mangyari sa akin noon. Pareho lang. Hindi, Josie. Ang iyak ng aking biyenang babae ay umugong sa koridor. Ngunit hindi ako lumingon. Sumakay ng elevator. Nang sumara ang pinto, nakita ko ang aking biyenang babae na nakatuhod sa koridor. Pasensya na, Aling Carmen. Ngunit huli na. Sa elevator umiyak ako. Hindi ko alam kung bakit. Dahil ba sa ginhawa o dahil sa kalungkutan? 5 taon kong pinaniwala ang pamilya sila. Ngunit hindi nila ako naging pamilya kailanman. Tapos na talaga. Nang lumabas ako ng korte, naghihintay ang kotse ng aking ama. Sumakay ako at hinawakan ng aking ama ang aking kamay. Josie, huwag kang umiyak. Wala kang kasalanan. Tay, hindi po ba sobra ang ginawa ko? Hindi. Ginawa mo lang ang nararapat. Ang 5 taong pagtitiis mo, kamangha-mangha na iyon. Pinunasan ng aking ama ang aking mga luha. Burahin mo na ang mga taong iyon sa isip mo. Mabuhay ka para sa sarili mo. Opo, tay. Umalis ang kotse. Sa salamin unti-unting lumiliit ang gusali ng korte. At ang pamilya ng aking asawa na iwan sa loob. Paalam. Sa ika-17 palapag ng punong tanggapan ng Santos Group, tinawag ako ng aking ama. Josie, maupo ka. Opo, tay. Inilapag ng aking ama ang isang dokumento sa harap ko. Resolusyon ng board meeting. Basahin mo. Kinuha ko ang dokumento. Pagtatalaga ni Josie Santiago bilang Vice Chairman ng Santos Group. Tay, ano ito? 5 taon ka nang nagpahinga. Panahon na para magtrabaho ka muli. Ngunit biglang Vice Chairman, hindi biglaan. May kakayahan ka. 5 taon na ang nakalipas, sinabi mong gusto mong mabuhay ng simple kaya umalis ka sa kumpanya. Ngunit ang kakayahan mo ay naroon pa rin. At Josie, ngayon mabuhay ka nang may tiwala sa sarili mong pangalan. Huwag kang magtago. Ang mga salita ng aking ama ay nagpasiklab sa aking mga mata. Salamat po, tay. Susunod na Lunes magsimula kang pumasok. Inihanda ko na ang opisina mo. 1 taon ang lumipas. Sa isang hapon, nang tagsa naglalakad ako sa parke malapit sa opisina. Kumukulay ang mga cherry blossom at naglalaro ang mga bata. Umupo ako sa bench at uminom ng kape habang nag-iisip. Natapos ang ganti. Bumagsak ang pamilya ng aking asawa. Bumawi ako sa aking lugar. Iyon ang resultang gusto ko. Ngunit may bahagi ng dibdib na walang laman. Ito ba talaga ang gusto ko? Ang sugat sa 5 taon, kahit nabayaran ng ganti, hindi nawala. Ang saya na makita silang bumagsak sandali lang. Sa huli ang natira ay kalungkutan. Ngunit ngayon malaya na ako. Bumangon ako at naglakad. Nagpasyang hindi na magpatali sa nakaraan. Ang pamilya ng aking asawa si Tristan ang 5 taon. Mga pahina lang ng aking buhay. Panahon na para magsulat ng bagong pahina. Nang gabi, nag-dinner kasama ang aking ama. Josie, kumusta ka ngayon? Masaya po, tay. Masaya ang trabaho. At mabubuti ang mga tao. Masaya ako. Ang aking ama ay nag-alangan at nagtanong, ngunit walang pagsisisi? Ano po ang ginawa mong pagbagsak sa pamilya ng iyong asawa? Inilapag ko ang baso ng alak. Sa totoo lang po, tay. Opo, walang pagsisisi. Kung iisipin ang ginawa nila sa akin, nararapat lang. Ngunit pagkatapos ng ganti, walang laman ang dibdib. Tumango ang aking ama. Ganoon ang tao, Josie. Ang ganti ay nakapagbibigay ng ginhawa, ngunit nag-iiwan ng walang laman. Opo, ngunit magaling ang ginawa mo. Ang pagtitiis ang ganti at ang pagbangon. Hinawakan ng aking ama ang aking kamay.
Ngayon hanapin mo ang sarili mong kaligayahan. Natapos na ang ganti, mabuhay ka para sa sarili mo. Salamat po, Tay. Nang gabing iyon, bumalik ako sa hotel at nakahiga sa kama. Tumingala sa kisame at nag-isip. 5 taon na ang nakalipas ang inosenteng umibig kay Tristan. Ang nagtago ng pagkatao at nais mabuhay ng simple. Ang nagtiis sa pang-aapi at sugat sa bahay ng asawa. At ngayon, pagkatapos ng ganti, bumalik sa aking lugar. Ngayon simula ng bagong buhay. Kinuha ko ang telepono at nagbukas ng memo. Isinulat ko, bagong mga layunin ni Josie Santiago. 1. Mas malaking tagumpay sa kumpanya. Number 2. Hanapin ang taong tunay na mamahalin ako. Number 3. Huwag magpatali sa nakaraan at tamasahin ang kasalukuyan. C. Huwag magtago ng pagkatao at mabuhay ng may tiwala sa sarili. Labang. Mahalin ang sarili. Inisave ko ang memo at inilapag ang telepono. Sa labas ng bintana, kumikislap ang gabi ng lungsod. Mga ilaw na may kanya-kanyang kwento. Isa sa mga iyon ang kwento ko. Ang kwento ng pagbagsak, pagbangon ganti at bagong simula. Mula ngayon ang tunay kong buhay. Pumikit ako. Naghihintay ang bagong umaga. Isang bagong araw bilang Vice Chairman ng Santos Group, si Josie Santiago. Epilogo. 3 taon ang lumipas. Sa ilalim ng aking pamumuno, nakamit ng Santos Group ang pinakamataas na record sa kasaysayan. Naging isa ako sa pinakakilalang babaeng negosyante sa industriya. Isang araw narinig ko ang balita tungkol sa pamilya ng aking asawa. Ang aking biyenang lalaki nagtatrabaho pa rin sa isang convenience store. Ang aking biyenang babae, lumala ang kalusugan at madalas pumunta sa ospital. Si Tristan nagpakasaw at naghiwalay muli. Ganoon pala ang buhay nila. Wala nang galit o puot. Mga estranghero na lang sila. Bahagi ng aking nakaraan, ngunit ganap ng lumipas. Nabubuhay ako ngayon. May tiwala sa sarili, malaya, masaya, at iyon ang pinakamalaking ganti.